Oh, go Ann, pakita mo na 'yan. Marlex, mag-unshare ka daw, Marlex. Eh, Marlex ayaw mag-unshare. Bahala ka. Taas mo nga B. 'Yan ay Englishin ha, si babae at lalaki. At wala ka ng mga hindi mo itatagalog sa iyong thesis. Tama naman, baba pa. Longasyon ay isa lang naman. Next. Eto pa. So, dapat kasi itong taon ng karanasan ay naka-year lahat, naka-year basis. So, bale ang gagawin ay may 2 weeks pa lang. So, bale ang gagawin dito ay iko-convert lahat into year. So, kahit next time na, ayun. So, for example, yung 1 month siya ay gagawing 1/12 dun sa mismong tally sheet. Tas kunwari yung 1 week siya ay 1/, ilan ba yun, 1/52, gano'n. Tapos ang 10 months ay 10/12, ganyan. So, dapat siya ay lahat ay naka-year. Ang 7 days ay 1 week din, so siya ay 1/, ano. Tas kapag tinali siya sa tally sheet ay aalisin na yung unit of time. So, siya ay ano lang, dahil naka-yearly format na siya ay 1, 2, kahit 0.3333 kunwari ay siya ay gayon. Okey, so baba pa nga B. Yan, sa bilang ng oras, sa number of working hours. Ayan, tama na naman. Okey, makiki-edit na lang dun sa ano, work work experience. Thank you, next Zoo. Chris, ikaw na Chris. Tinuturo na kita. Wait lang sir, nailabrant ako eh. Doon nadaan yung PC. Ah, Wait lang ikaw sir, na Kat. inaano pa. Ikaw na Kat, ginaano parang yun. Sino ba? Si Kla o si Kat? O si Jayrel? Hello. Sir, wait lang. Nagka-problem lang si Kat. Ayan. Chris, okey ka na Chris? Patingin ako. I-share screen mo 'yan. Tama naman, patingin nung iba. Ano lang siguro 'yan, ang gagawin ay municipality or city na lang ang ilagay. Tapos dapat kasi ay consistent sa pagta-type ng demographic profile. For example, ayan kasi ay iba-iba yung format niyo, may taas mo muna, taas mo muna.
Meron kang Dasmariñas na may N, may Dasmariñas na Enye, may ano ka, Jimiral Trias, may Genial Trias. O, i-double check yung tally sheet. Dapat ay consistent lang yan. O sige, baba ulit. Oo, may mali rin. Nagkaroon ka ng address. Ayan, tapos yan. Ayan, so i-double check ang tally sheet ha. Kasi dapat ay maayos yan. Okay, pakiayos na lang. Ay, umubo pa. Ay. Yung inyo? Next ay ayun na. Ay, nawala pala, sige yan. Next na boom muna tayo, tapos ay nasundan naman kung paano siya gawin. Like na lang kapag puwede na tayo mag-proceed. Or magshi-share screen. Go lang kahit ano. Hello po. Ano, next na muna tayo? Okay, so proceed muna tayo sa sunod. So dito na tayo sa inyong okay, so yun yung objective number 1 niyo. So ang objective number 1 ay identify the demographic profile of the participant. So kapag natapos niyo na yung lahat ng table, so you already have the results for your objective number 1. Okay, so yung objective number 2 natin ay ano ba yung objective? Ayun, identify the flow process ng existing, 'di ba? Ng existing na tool and equipment na ginagamit ng inyong mga chosen na respondents. So for that particular one, so syempre, nabanggit na rin naman sa inyong methodology na ang gagawin niyo ay flow process chart. Okay? So in terms of your objective number 2, you have two option kung gagawa ka first option kung ikaw ba ay gagawa ng flow chart. Second option kung gagawa ka ng full-blown na flow process chart. Okay? So ano ba yung pinagkaiba ng flow chart tsaka nung flow process chart? So yung flow chart natin, ay yung ganito na normal. So ita-track down nyo yung lahat ng operations na ginagawa. So meron kang start, yung parang ginawa nyo lang sa data gathering procedure nyo. Ayan, so meron kang start, tapos ito ay end dapat to. Meron kang start at meron kang end. Ay, di ba ako naka-share screen? Sorry. Ito na. Ito na pala. Yan. So again, for your objective number 2, so meron tayong dalawang option, flowchart or flow process chart. Okay? So yung flowchart natin ay ganito. Yung typical na may start, tas may end. End dapat to. So parang ilalagay mo, step 1, step 2, step 3. Tapos meron mga pagkakataon na meron tayong decision na kailangan gawin. Di ba? Kung may decision ka,
Kapag nagawa mo, ano yung sunod? Kapag hindi mo nagawa, saan ka babalik? Ganon. Yun yung mga kadalasang flowchart na meron tayo. Okay, so again, so doon sa mismong operations or process kung saan ginagamit kung saan merong existing na tool and equipment, yun yung gagawin natin. So, ita-track down lang natin siya from start to end. Okay? So, katulad to, kahit ito, basic flow chart. So, meron kang start hanggang makarating ka sa end. Okay, may process step 1, may decision na gagawin. Kapag yes, pupunta dito sa process step 2. Kapag no, babalik ka sa process step 1. Okay? So, yun yung sa existing na ginagamit. So, for example, merong multiple na activities na pinagagamitan ng flowchart na yon. So, halimbawa, doon kay Taho. Kay Taho kasi yung kanila ay trolley, ay yung existing nila ay yung binubuhat na magtataho. Diba? So, meron kang flowchart kapag siya ay bubuhatin at naglalakad or tinatransport yung mismong taho na lagayan. Tapos meron kang second na flowchart kapag ikaw naman ay magbebenta na mismo ng taho. Ayan, so dalawang flowchart yon. Sa iba naman ay kadalasan ay isa lang. Isa lang naman. Kunwari sa upuan ay yung pag-upo lang. Ayan. So parang dito pala sa upuan ay lahat din ng function. For example, paano nire-recline ang seat kung reclinable siya. Ganon. So isipan na lang kung ano yung mga process involved. So dito naman sa gatong ay kung paano ginagatong, gayon. Kung paano ginagamit yung current na panggatong mula sa paglo-load ng material hanggang sa pag-unload. Sa Saboy ay ganun din naman. Sa Saboy ay kung doon na mismo focus sa pagsasaboy na part. Alright? So yung second na option nyo, kung hindi gagamitin ang flowchart, ay yung full-blown na flow process chart na ginagawa nyo kay Ma'am Dina. Yung merong 5 symbol na circle, square, arrow, delay na letter D, tsaka yung inverted triangle for the storage. Tapos meron siyang time equivalent, tapos merong distance. Ayan. Tapos yung pagka-connect din. So, yon yung pwede nyo pang gamitin na isa. Okay? So, after gumawa ng flowchart, so to be safe, flowchart ang gawin. Ayan, kasi mas madali siyang gawin. Okay? At mas madali rin naman siyang i-visualize. Okay? So, after nun, ay may magsasalita ba? So, after nun, ay ililista nyo rin through a table form yung lahat ng existing tools and equipment na ginagamit ng mga magtataho. Okay? Ay magtataho ng inyong taho lang ng inyong mga respondents. So parang yung katulad ng ginawa natin sa laboratory report number 1 sa Ergo 1, yung ano yung mga tools and equipment na ginagamit, ano yung picture niya, ano yung pangalan niya, ano yung function niya, and ano yung ergonomic impact niya. So yun yung para sa ating objective number 2. Okay? Tapos sa objective number 2, ano kasi yun? Identify the flow process of the current utilization ng equipment. Tapos meron pang identify where the critical issues arise. So for example, doon sa mismong basic na flow chart nyo, ay nawala. Ayan. Kunwari ay may Erika. Ano ba example nila? Ayan. So, di ba, kasi based on observation to kung paano nila ginagawa yung process. So, kung meron kayong critical process, for example, si process 4, so dito talaga yung critical, yung ergonomic issues. So, ang gagawin, kukulayan nyo siya ng yellow. So, yun yung critical, identify where the critical points arise. Basta yun, yung critical issue. So, for example, dito, kukulayan nyo ng yellow. So, ibig sabihin, isa talaga to sa pagfufukusan na ma-address ng equipment nyo. Okay. So, yun. So, that would be for your objective number 2. Yung flow chart, yung pag-highlight ng yellow sa mga critical process, and also yung pag-list down ng mga tools and equipment na existing, picture, pangalan, function, and ano yung ergonomic impact niya. Okay? So, after that, objective number 3 na tayo. So, our next objective, number 3, is identify the problems encountered by your participants. Okay? So, punta tayo sa problems encountered na sheet.
Yan. So, nasa problems encountered na tayo. Okay, so as much as possible, alisin ulit natin yung example. Hindi kailangan talaga siya alisin. Di ba mayroon kayong ulit na example row dito? Yan, may example row kayo dyan. So, buburahin ulit natin siya. Right-click, delete. And afterwards, ay ilagay yung respondent dito. So, as much as possible ay alisin din muna. Alisin din muna, di ba, meron kayong iba na naka-merge. Halimbawa, baka meron sa inyo naka-merge. Tapos ito yung classification 1. Ayan. Kunwari may gayaan. Tapos ito ay naka-merge din. Kunwari ito ay classification 2. Alisin muna. Okay? So, i-delete muna iyan. Ayan, delete. So, dapat dito ay yung mismong problem na header lang talaga, na walang naka-merge na kahit ano. So, at this point, at this case, so ang sample natin ay, yan, ang sample natin dito ay problem 1 to problem 20. So, syempre, dapat kumpleto yan lahat. Diba, lahat yan dapat ay kumpleto. Tapos ang number lang dapat dyan ay 1 to 5. Okay, so dapat ito ay 1 to 5 lang. Okay. So, ang gagawin natin, ano ang gagawin natin? So, para makapaggawa tayo sa objective number 3 kasi, yung identify the problems encountered, ang pinaka-endpoint natin dito would be the Pareto analysis. Okay, Pareto siya. So, para makagawa tayo ng Pareto analysis, ang una nating dapat gawin ay kunin yung summation ng lahat ng responses per problem. Okay? So, ang gagawin, bababa tayo sa pinakababa, total lang. Okay, total. So, after ma-total, alt equal lang tayo. Okay? So, make sure na yung formula natin, kapag kinlik natin to, yan, di ba alt equal lang yon, auto-sum. Yan. So, make sure lang na kapag kinlik natin to, ay cover niya mula sa simula hanggang doon sa dulong respondent na meron tayo. So, yan yung total niya. Okay? So, para ma-distribute sa lahat, copy lang natin to, Control-C. Tapos, i-highlight natin hanggang dulo. Tapos, Control-V. Control-C, Control-V lang. Control-C to. Highlight lang natin hanggang dulo. Then, Control-V. So, we already have the total na responses doon sa ating kada problem. Okay? Thumbs up tayo dyan kapag na-total na lahat ng response. Yan. Yung sa upuan at sa garong, make sure na walang naka-merge siya kasi kapag may naka-merge, hindi yan makakompute. Okay? Okay na ba? Yan. So, after that, copy lang natin yung row muna na to. Copy. Yan. Control-C muna natin. Tapos sa baba niya, right-click, then paste natin as values. So, paano gagawin? Select natin to. Right-click. Tapos, meron ditong 1, 2, 3. Or sa iba, right-click, paste special, tapos values. Okay? So again, copy, right-click, 1, 2, 3. Ayan, yung may 1, 2, 3 yung values. Or right-click, paste special. Tapos meron tayong values dito. Ayan. Para saan po ba yung paste values? Ayan. Ba't ka nagpapa-paste values pa? Kasi ganiri, kapag kinopy ko to at pinaste ko to sa baba, gagalaw yung formula. Diba? So makakasama tong 201 na to. Okay, ang purpose kasi natin sa pagpe-paste as values ay yung mape-paste lang talaga ay walang kasamang formula, walang kasamang format, walang kasamang kahit ano. Yung pinaka raw na data niya lang niya yung mape-paste. So kung titingnan niyo to, 201 na lang talaga siya. Hindi nakasama yung formula.
Later on ay magagamit na natin itong naka-paste na value. Okay. So, pero for now, mag-add kayo ng another sheet. So, plus kayo ng another sheet. Tapos, pangalanan nyo siyang Pareto analysis. And ang una nyong gagawin ay i-copy-paste nyo muna yung English statement nyo. Yan, yung English statement sa questionnaire. So, punta kayo sa questionnaire nyo, i-copy nyo lahat ng English statement. Yan. So, kunwari may 20 problems kayo sa inyong questionnaire, so dapat yung 20 problems ay nandito. Parang napagawa ko na siya sa gatong, pero sa iba ay makikigawa po. Again, pumunta sa questionnaire, i-copy yung English statement. Ayan. So, isa-isa. Kada cell, isang problem. Yung English lang hindi kasama yung Tagalog na translation. Okay, so meron tayo ditong total weighted frequency, percentage, cumulative percentage, saka 80% mark. Bigyan ko ulit kayo ng 10 minutes para i-copy lahat ng... Ay, ba't may Pareto na ako dito? Burin ko muna. Yan, paki-copy yung lahat ng English statement and i-paste isa-isa. 10 minutes. Wala sa questionnaire yan. Yes, Anne. Tapos na ata kayo doon kasi pinagawa ko siya nung nakaraan. Parang pinapaste ko na siya sa inyo. So, ano yun? Ang alin? Anong ulitin? Yung copy-paste. O, sige. O. So, ang gagawin lang ay, kumabrain ko na. Select yung yung buong row. Copy, Control Sir, hindi C. po yan yung sa problem po. Ulat ako. Yung problem mula sa questionnaire. Di ba may questionnaire? So, yung English statement na 1, 2 kung ilan man yon ay ipipaste lang dito isa-isa. Kuwari. Okay po, sir. Kuwari, ito ay galing sa Word. Di ba nasa Word yan? Halimbawa, ayan. Parang meron na po kami niyan, sir. Oo, meron na nga. Kaya sabi ko meron Ay, na. okay. Okay, Yan. okay, So, sir. kakopy lang yan, tapos ipipaste isa-isa. Kasi may English yan. So, hintayin lang natin matapos yung iba. Okay po. Thank you so much, sir. Okay, Ann. Ito. So, select yung buong row, copy, tapos right-click, paste special, tapos values. So, pwede rin naman na right-click, dito ay may arrow, tapos may values dyan na nakalagay. So, yung may 1, 2, 3 kadalasan. Okay. Huwag kakalimutan mag-paste values, gagamitin na yan sa Pareto. So ngayon ay paki-copy-paste yung mga problems encountered nyo sa isang sheet. Mula sa questionnaire. Yung English lang English lang. Balik tayo ng 10 minutes.
Okay.
Hello, are you alright? Na-copy-paste nyo na ba? Kapag na-copy-paste na ay heart lang tayo dyan, please. Siyempre, tapos na yung gatong pinagawa ko nung nakaraan. Yeah, okay na rin ang Kinemerlu. Basta okay na. Kayo, Brent, okay na kayo? O hindi, kala ko di nyo mahanap yung questionnaire nyo eh. Okay, so dito na natin magagamit. Ayan, so nakopy na natin lahat. So make sure nyo lang na kung ilan ang inyong problems ay yun din yung nandito. So makikita nyo naman sa baba, may count dyan. Count. Or count 20. 20 yung problems ko. Okay? So ang gagawin natin dyan, mula sa problems encountered na paste values nyo sa baba, yan. So itong mga na paste values ay highlight lang natin. Hindi kasama yung total ha. Ayan. Ito lang. Copy lang. Ika-copy yung na-paste values na. Punta sa Pareto analysis. Sa may bandang total weighted frequency, right-click, tapos transpose. Yan, para yung dating nakahiga ay tatayo. Ulit, copy, right-click, tapos transpose. Kapag hindi makita, right-click, paste special, transpose. Kasi ito, transpose. Okay? Kaya right-click, yung guhit dito, may transpose dyan. Yan. So, yung dating nakahiga, dulo ay 205, siya ngayon ay tumayo. Okay, get you up, get you up. So, palike naman dyan kung naitayo na ang nakahiga. Hindi ba natatayo ni Marlex? Ay, okay na pala. Kala ko Zad eh. Yan. Okay na lahat? Okay. So ngayon, gagawin na natin yung ating Pareto analysis. So di ba ang first step natin pagdating sa Pareto analysis ay kailangan nating i-arrange yung ating numerical figures from highest to lowest. Di ba? So kung makikita nyo, yung total weighted frequency nyo dito, malamang sa malamang hindi pa yan naka-highest to lowest. Di ba? So para ma-highest to lowest natin siya, gagamit tayo ng sort and filter function dito sa taas. Okay, ganito ha. So, eto, i-demonstrate ko muna yung pagkakaiba. So, kapag dito ako nagsimula sa statement, nakuwari dito ako nagsimula sa statement, tapos i-highlight ko to, kapag nag-sort and filter ako dito sa taas, ang nakalagay dyan, A to Z or Z to A. So, ibig sabihin, ina-alphabetize niya yung text. Okay? Balik ko sa dati. Yan. Pero kapag ako ay nagsimula sa number, kuwari ang highlight ko ay mula rito, pag ganiri, ang lalabas dyan ay smallest to largest or largest to smallest. O yun natatandaan na, nakadepende sa kung ano yung unang sinelect, kung ano ang ilalabas ni sort and filter. So kapag una mong sinelect ay itong text, so malamang sa malamang siya ay mag-A to Z or Z to A. Okay? Pero kapag ang una mong sinelect ay yung number, yan, katulad nito, so siya ay largest to smallest and smallest to largest. At ang goal natin dito ay maging largest to smallest siya. So select yan, then largest to smallest. Okay, so mapapansin nyo, dapat mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na area. Okay? Confetti tayo dyan kapag na-arrange na from largest to smallest and largest to smallest. Ay, largest to smallest lang pala. Confetti. Huwag kakalimutan ha na ito ay kasama yung text sa i-highlight. Ayan, it's largest to smallest. Okay na? Confetti na kapag okay na. Okay na ang gatong at ang saboy. Okay na rin si Marlex kanina. Kayo, Brent. Okay na. Sabi mag-confetti kasi. Kakagating ko si Brent. Ayan. So, sunod, sa baba ulit. Diba? After ma-arrange from highest to lowest. Ano yun, Ann? Sir,
Oh. Meron pong ano sa akin. Kapag po nag-a-appear po yung ano, all merged cells need to be the same size. Alisin mo yung naka-merge. Hindi pwedeng may merge na cell. Share screen Paano mo po ka, be. matiti- Share screen mo yung Yan iya. po. Okay po, wait lang. Sir. Naka-merge kasi yung BCD, FG, HIJ. So, i-highlight mo yung BCD, HIJ mula sa B hanggang J. Tapos, Ito sir. yan. Click mo yan. Hindi yung arrow pababa, yung mismong ano. Ayan, okay na. So, i-delete mo yung row C to J mo. Yung column C to J, i-delete mo. Row C to C J. to J. I-highlight mo yan hanggang J. Tapos right-click, delete. J lang, huwag mo kasama yung J. Wait lang sir. Right C to J. J. Right click, delete. Delete. Ayan. Tapos, i-fit screen Okay. mo. Yan ang perfect niyan. Ayan na, i-try mo na i-largest sa Thank you smallest. po. Okay po. Okay. Next. So sa baba, maglalagay tayo ng total. Okay, lagay tayo ng total dito. So pagkalagay ng total, syempre out equal lang tayo dyan. Katulad lang kanina. Okay, tayo ay maalam na naman mag-percentage. Ganun ulit. Equal, yung una. Ay, ano yun? Ay, sorry. Ayan. So, ulit, sa baba ay naglagay lang tayo ng total. Yan, total lang tayo dito. Then, alt equal. Alright. So, pagka-alt equal dyan, yan, sa percentage, alam na natin kung paano. Equal yung unahan divided by yung dulo. Tapos lock, F4 or FN F4. Enter. Yan, so, lalabas yan ay nakagayin pa. Gagawing percent, dalawang decimal place. Tapos, double click. Then, meron ka ng alt equal 100%. Okay? Like tayo dyan kapag nakapag-percentage na. Okay na, si Marlex Layosa. Hindi. Ba't ka nag 2,000? Share screen mo nga, Brent. Ayan na. Ba't nag 2,000 ka naman, Brent? Isa pa. Sige, equal yung 1674 divided by yung 28818 sa baba. Yan. Tapos F4. Enter. Okay na. Unshare ka na. Ay. Alam mo, may nakikita ako. Ayan. So, double click ulit dito, Brent. Tapos, alt equal. Okay? So, after, cumulative percentage tayo. So, ano ang gagawin sa cumulative percentage? Yung sa unahan, equal yung unang percent. So, dapat parehas tong dalawa. Hindi siya copy-paste ha, equal dapat. Equal ito. Okay? Yung sumunod, siya ay magiging 5.19 plus ito. O, 5.27 plus ito. Tapos sagot ito. Tapos plus ito, sagot ito. Plus ito, sagot ito. Plus ito, sagot ito. Okay, so ang gagawin lang natin, equal, taas, yung 5.27%.
or kung anong percent man kayo. Ay, ano nangyari? Ay, sorry. Ano ba yan? Si Brent kasi. Saris lang. Yan, share. I'm so sorry. O, ulit. Yan. So, ito ay magiging equal yung katabi. So, dapat ito ay pareho. Okay? Yan. Equal ito. Tapos yung sumunod na row, equal yung taas na 5.27 plus ito. Di ba ganun siya? Magiging 5.27 plus 5.19 is equal to 10.46 plus 5.17 siya yung sagot dito. Plus ito magiging sagot dito. So, ang gagawin lang natin, itong pangalawa nyo, double click nyo lang yan. Okay? So, dapat ang dulo niya ay 100%. Itong nasa dulo. Hindi yung total itong dulo lang, 100% dapat. Okay, so ano ulit ang ginawa? Equal yung gilid para sa una. Yung pangalawa ay equal yung taas plus ito. Enter. Tapos double click lang dun sa pangalawa. So dapat yung dulo ay 100%. Ano tayo dyan? Palakpak kapag nakuha na yung cumulative percentage. Ayan. So kapag nakuha na yung cumulative percentage, so lalagyan lang natin siya ng 80% dito, sa 80% mark. So 80%, lalagay lang, type nyo lang 80%. Tapos copy nyo lang hanggang baba. 80% lahat yan. Okay? So after nun, pwede na tayong gumawa ng ating Pareto chart. Okay, gagawa na tayo ng Pareto chart. O makinig mabuti, ha? Okay? O, you listen very carefully and follow with me with your eyes. Okay? So ang gagawin, i-highlight natin yung problems encountered and total weighted frequency hanggang dito lang. Hindi kasama yung total. Again, problems encountered, total weighted frequency hanggang baba, hindi kasama si total. Alright? So after nyan, hold control sa keyboard. Pipindutin yung control sa keyboard, wag bibitawan. Ulit. Highlight problems encountered hanggang total dito. Hold control sa keyboard, wag bibitawan. Okay, wag bibitawan, wag bibitawan. Sunod, i-highlight si cumulative percentage at 80% mark hanggang dulo. Hindi kasama si percentage. Okay, again, anong ginawa? Problems encountered, total weighted frequency hanggang baba. Hold control, wag bibitawan. Okay, ulit. Hold control, wag bibitawan. Tapos isa-select si cumulative percentage at si 80% mark hanggang baba. Okay, so dapat ganyan ang itsura niya. May highlight ito, hindi kasama si percentage. Okay? So, ayan. Sana nasundan yon ulit. Ayan, highlight, control. Yan, hold down control and highlight ito. Okay? So kapag na-highlight na yan, punta sa taas, insert. Punta sa taas, insert. Pagka-select ng insert, meron diyang recommended charts. Ulit, taas, insert, recommended charts. Then meron tayo diyang all charts. Okay, again, insert, recommended charts, all charts. Sa baba, meron tayong combo. Insert. Sir, ano pong kasama po ng control po?
Control lang, tas i-highlight na. Ulit. Problems encountered, total weighted frequency, highlight pababa. Hanggang dito. Press Sir, down, nalabas. Press down. Control. press down control, wag bibitawan. Hindi bibitawan. Tsaka lang Hindi i-highlight bibitawan. ito. Pag na-highlight na, pwede na siyang bitawan. Okay po. Okay na? Gates. Opo. So after nun, insert, recommended charts, all charts, ulit, insert, recommended charts, all charts, sa baba, meron tayong combo. Okay? So ang gagawin natin, si total weighted frequency as is na column. Si cumulative percentage dapat ay maging line. Okay? So again, pinalitan lang natin si cumulative percentage, naging line. Then, i-check natin yung secondary axis ng dalawang line. So, si cumulative percentage, dapat naka-check yung cumulative percentage na secondary axis. Si 80% mark, dapat naka-check yung secondary axis dito. So, kung makikita nyo sa sample, ayan, so siya ay Pareto chart na. Okay, and hit OK. Tapos lalabas na yung Pareto chart niya. Okay, again, anong ginawa? Ulitin ko mabagal. Highlight area, press down control, highlight area, insert, recommended charts, all charts, combo. Si cumulative percentage gagawing line, tapos checkan yung secondary axis sa gilid. Then hit OK. So lalabas na ang inyong Pareto chart. Okay, pagkalabas ni Pareto chart, ayan. So lalakihan lang natin siya. So lakihan nyo lang hanggang ang maging itsura ay mabasa lahat ng text. Kasi syempre mapapansin nyo, tutuldok-tuldok yan. So dapat ay mababasa yung mga text. Tagal naman lumaki. Ayan. So dapat ganyan yung maging itsura niya. Yung nababasa yung text sa ilalim. So again, ang ginawa ko, in-adjust ko lang. Wala namang definite na na method. Adjust lang hanggang siya ay maging gayon. Ayan. Basta maging gayan. Yung readable na lahat. Okay, so kapag WPS ang gamit, medyo mahirap ha. So mahirap siyang gawing ganito. So ito yung sinasabi ko na manghiram na lang i-send yung file na ito sa may Excel tapos ay doon na magsisipag-adjust. Okay? So kung nagawa naman ang Pareto chart ay ano na tayo? Ano naman? Haha. Tawa naman kayo. Parang di na kayo makatawa kasi. Ayan. Ayan. Brent, nagawa mo, Brent? Bakit? Patingin ako. O, ikaw ulit. Tapos paalala mo sa akin mag-share screen ako. Insert chart. WPS kasi yan. Combo. Sige, kaya yan. Kakayanin ng simula. Tapos magiging line. Sige, select mo yung line. Yan. Tapos dalawang secondary axis sa gilid. Ayan. Tapos click mo yung, sige, isa pa. Click mo yung chart na sample. Ay, hindi yan. Yung dalawa lang. Ayan. Tapos click mo yung chart na sample. Yung chart, ayan. Ba't parang mali ang ginawa? Wait lang. Parang mali ang guhit ng iyo. Wait, check ko lang ha. Tama naman. Ba't ang pangit ng itsura naman? Parang may lumihis. Wait lang. Parang tama naman.
Tama naman. So, gawin mo na lang siya kapag may Excel na software na talaga. Yung kay Crystal. Oh, stop share ka na at ako yung magshe-share. Kayo, Kla, nagawa niyo ba? Okay naman? Hindi pa ako, sir. Ha? Naka-record, sir, pero kaya. Sige. Sige, Kla. Ayan. So, sunod natin gagawin. Ayan. So, palitan natin yung title. Ayan, title. Ayan, kuha yan. Pareto chart on the problems. Sir, pa-share screen po. Ay, oo nga. Ano ba yan? Si Brent kasi. Yan. Wait lang. Share screen. Ulit. Yan. Ito ay naka-chart title yan kanina. Ang nakalagay dyan ay chart title. Yan. So, ang gagawin dyan, i-double click lang, tapos papalitan ng pangalan. So, siya ay Pareto chart on the problems encountered by by the yung tao nyo. Kunwari ay charcoal maker. Kunwari ay light vehicle users. Kunwari ay farmers. Ayan. Yan yung ilalagay dyan. Kunwari ay taho vendors. Ayan. Okay? So, ang next na gagawin natin, so, kakahunan lang natin, i-highlight lang natin yung mga pumasok sa Pareto chart. Okay? So, at this case, ay pipindutin natin yung format, tapos yung square. Yan, may rectangle tayo dito. Yan. So, pagka pindot ng rectangle, ayan lang. I-highlight lang natin hanggang dun sa kung saan sila nag-intersect. Yan. Hanggang saan nag-intersect yung ating dalawang linya. Ayaw gumalaw ng mouse ko. Ayan, dyan sila nag-intersect. Okay? So, again, format. Sa format, meron itong insert shapes. So, select ka lang ng rectangle at kakahunan lang natin hanggang dun sa pinag-intersectan ng dalawang linya. Okay? So, after nun, ayan, natakpan mo na yung area. So, yung shape fill, again, yung shape fill natin dito, gagawin nating no fill. Ayan, no fill na siya. Okay? And yung shape outline ay gagawin nating pula. Ayan na, tapos na yung Pareto chart nyo. Na-highlight na yung mga issues na kailangang i-prioritize. Okay? So at this case, madali naman siyang makikita rin. So dapat siya yung mga less than 80%. So ang less than 80% ko dito ay ayan. Diba? Ito 75.80 to, so dito kasama. So yung less than 80% lang. Okay, so dito may tira dapat akong 1, 2, 3, 4, 5. So ang tira ko dito sa chart ko, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Ayan. Ayan. Nadali naman ba? Nadali. Ayan. So kung okay na, so tayo ay mag-heart ulit. Ayan, kasi nag-heart na si Ann, so mag-heart na rin kayo. Ayan. So susunod ka na, Brent, kapag may Excel ka na. Okay? And that would end our objective number 3, which is, tama ba? Ayan, identify the problems encountered by our participants. So we now have yung mga primary problems na gagamitin natin later on. Okay, so proceed muna tayo with our objective number 4. Our objective number 4 is to identify the ergonomic requirements of our participants. Okay, so in terms of our ergonomic requirements, we have 3. Una, yung ating rula or reba. Depende sa kailangan gawin. Rula o reba. Pangalawa ay yung anthropometric measurement, at pangatlo ay yung risk ranking matrix natin. So again, for our objective number 4, which is identifying the ergonomic requirements of our participants, number 1 would be the rula and reba. So kung hindi pa nakagawa ng rula and reba, ay makikigawa na po. Yan, ang kailangan lang naman i-record doon ay
Yan. Hindi naman kailangan lahat ulit. So, okay na maka 30 if ever, gano'n. Ayan. So, or magpadala ka na lang kayo ng mga representative na pictures. Ayan, mga pictures mula doon sa kunwari di kayo nakapag-reba kasi nung nagpapa-survey kayo, hindi naman sila nagtatrabaho sa field. Yan, common na problem naman siya. So, understandable naman. So, pero if ever, kahit maka 30 man lang sana, ayan, request kayo na for example sa mga contact nyo, baka pwedeng manghingi ng picture na nagtatrabaho sila, ganon, para ma-analyze nyo siya. Pero if ever na hindi kaya ng 30, so maka 20 man lang sana. Ayun, yung medyo decent number. So, sunod nun ay syempre, Sir. i-reba or irurula nyo siya manually. O, ano? O, Sir, tanong ko lang po yung sa picture. Paano po yung sa amin? ano yan? Hindi ba sir, ano po sa amin, student, adim, sabay na ng adim. Parang, kasi pagka-intindi ko po dun sa sabi niyo, ano, parang kailangan daw ng picture habang silang tatrabaho. Parang, Ay, di sa kanila habang sila yung nakaupo. sige po sir. Nakaupo sa existing na light vehicle seat. Ay, sir. Kunwari may e-bike. O, paupuin mo. Bumili kang e-bike. Paupuin mo yung mga kaklase mo. Sabi naman sir. Kaya, tapos picture mo sila isa-isa. Ganun. Sige po sir. Thank you po. Okay. Basta yung representative posture nila during the utilization ng current tools and equipment na meron sila. Ayun yan. So, 20 to 30. Ayan. So, tawad na yung 20. Pagtatanggol ko na lang kayo. Ayun. So, after nun ay ipa-plot nyo sa Rula or Reba para makuha yung Reba or Rula scores. Tapos para lang din siyang demographic profile na presentation. So, yung postural score, then ilan yung frequency, ilan yung percentage. So, yan. Ngayon, proceed tayo with the anthropometric measurement. So, ganun ulit. Yan. So, buburahin ulit yung nasa unahan na example. Yan. Kung meron pa kayong example, ano dito? Anong tawag doon? Example row na ganyan. So, makikibura po muna. Okay, delete muna natin yan. Delete. Okay? So, after nun, punta tayo sa baba. So, alam naman natin na ang formula natin for our anthropometry based sa ating Ergo 1 ay P is equal to M plus KS. Diba? So, yung percentile value natin is equal to our mean plus yung constant K natin multiplied by our sample standard deviation. Okay? So, kapag 95th percentile, kapag 5th percentile muna, ang K value natin ay negative 1.64. Kapag 95th percentile yan, ang K value natin ay positive 1.64. So, ibig sabihin, kailangan muna natin makuha yung kanyang mean and standard deviation bago tayo makapag-calculate ng ating 5th percentile and ating 95th percentile. Okay? So, simulan natin siya sa mean. Okay, so ang mean natin is equal average. Again, equal average. Equal average. Okay? Then, select lang natin yung buong row, buong column mula respondent 1 hanggang dulo. So, ang ginawa ko lang para mabilis ay equal average, tab, arrow up ako ng isa, then control shift up. Tapos, shift down. Ayan. So, para mula hanggang dun lang. So, meron na akong average. So, again, equal average. Tapos, gayaan. Okay. So, ang sunod ay yung standard deviation. So, ang standard deviation naman ay equal STD. Ayan, yung STDevS. So, kapag nag-type ka ng equal STD, ayan, may choice ka. STD, EVP, S, VA. Doon tayo sa standard deviation S or yung standard deviation ng sample. So, tab mo lang yan. Up, up. Control, shift, up. Tapos baba ng isa, enter.
Tapos 2 decimal places. Ay, mali. Ito pala. Okay, again, ang mean natin is equal average, then gayaan, enter. Next ay standard deviation. Kapag hindi kaya yung up ay pwede namang i-mouse, i-highlight para medyo matagal nga lang. Kunwari, di mo talaga kaya at nanginginig na ang daliri mo. O gayaan mo na. Wala namang manghuhusga. Ayan, o, enter. Okay? So next, for